sa namatay na anak, nakahawig-an niya ng aktor na si Mark Heras. At si Aling Sylvia, hindi malaman kung paano pa maisasalba ang mga anak sa matinding hirap. Lahat ng yan dito lamang po sa programang Ang Tanging Hangad ay ang katuparan ng inyong mga pangarap. Ito po ang wish ko lang. Pinagpantasyahan, hilangaan, kinainggitan sa karangyaan. Yan po si Janice Jurado ng pelikula at telebisyon noon. Ngunit nung lumipas ang ganda at nawala ang kita, tila naging isang malaking bangungot ang buhay ng dating S. During the late 70s and 80s, merong isang babae na napaka-sexy. Ang pangalan niya si Aqua Marie. Naging example ng isang malakas na pagkababae. Masarap na kaibigan. Pagka kakampi mo siya all the way kay Malika. Unanimous kami lahat. Gusto namin siya kasi sexy siya. Pero ang husay niya umarte ng tanga. Naging parang nagkaroon kami ng connection agad. We started off actually in Discorama eh. Madalas kaming mag-guest in that show before. Minsang kuminang ang bituin ng taong tinutukoy nila. Gumanap sa mahigit 200 palabas sa teatro, telebisyon at pelikula. Siya si Maria Cristina Jurado, kilala bilang Janice Jurado sa mundo ng showbiz. Ito si Janice ngayon, mag-isa sa buhay at malayo sa mata ng mga manunood. Kabaliktaran na ang buhay, nahitik noon sa kasaganahan at katanyagan. May mga pagkakataon sa buhay ng isang tao na nanggaling ka sa wala, binigyan ka ng Panginoon Diyos ng meron, kasi hindi ko minahal yung binigay ng Diyos sa akin. Panginoon, alam mong lahat ng... Tila isang bukas na aklat sa amin si Janice nung makapanayam namin siya. Kung gagawin daw kasi namin ang kwento ng kanyang buhay, mainam na simulan daw namin ito nung kabataan niya. Ito raw kasi ang humubog sa pagkatao ng kaharap namin. Ang tatay ko kasi hindi naging ama sa amin. Naiinggit kasi ako eh. Lalo na pag nakakita ko ng mag-aama. Yung nakbayan sila. Ako pag inakbayan ako ng tatay ko, tandaan mo, may suntok ako sa tagiliran. Ito ang nagtulak kay Janice para maagang mag-asawa at magtrabaho bilang isang agogo dancer. Bukod daw sa malaki ang kita, nailayo niya ang ina at mga kapatid sa kalupitan ng ama. Bagay na kailanman ay hindi niya pinagsisihan. Pero ako hindi, sayaw lang ako. Huwag lang magpe-presyo sa akin, hindi pwede. Yun na nga lang ang pwede ko ipagmalaki sa mga anak ko eh. Isang talent scout ang nakadiskubre kay Janice sa club na sinasayawan niya. Dito na nagbukas ang pintuan ng showbiz para sa kanya. Natural kasi kay Janice ang pag-arte. Ikaw, ang puti-puti mo ngayon? Ito ang lihim ng Blitz. Hindi ako handa. Hindi ka ba handa niyan? Pumatok siya sa pagpapatawa na mapatutunayan sa mga pelikula at TV sitcom na nilabasan niya. Executive! Yung nga, executive! Hindi ko alam kung bakit pagsampa ko ng stage, pati mukha ko mukhang tanga. Kaya nga, ngayon hanggang sa ngayon, wala akong makita na artista gumaganap na tanga. Nakuhang-kuha niyang pagkatanga, kundi nagmumukas lang, luka-luka. Hindi sa mukhang tanga. Tagumpay na raw para kay Janice ang kinikita niya sa pelikula. Hindi pa rito kasama ang sahod bilang guest dancer sa mga premyadong nightclub. Bumaha nga raw ng salapi, pero bumaha rin ang droga. Kabuntot yan ng isang nagtatrabaho sa club. Take it or leave it. Naubos ako dyan, naubos ang pamilya ko, isa-isa akong nilayasan. Nagising na lang ako sang araw, wala na silang lahat, pati anak ko. Nananakit kasi ako nang hindi ko alam. Ang gamit ko, sus, Marios. Mahigit isang dekadang nalulong si Janice sa shabu. Nawala ang lahat ng kanyang naipundar. Pero siya na rin mismo ang umahon sa kanyang sarili. Humingi siya ng saklolo sa mga kapwa-artista. Nanat kasi Brother Bo, Christopher De Leon, sabi ko, Brother Bo, adik ako. Gusto ko magparehab. Dinala nila ako sa Makati Basement. Si Sister Pink De Leon tumulong at saka si Ami Austria. Si Ali Soto. Tung
ang basement ang mabigat, dito masakit talaga, dito tatanggalin lahat ng droga mo. Pero pagdating sa rehab, walang kahirap-hirap. Sumunod ka lang sa agos na napakasaya. Doon mo mababago lahat ang pag-uugali mo sa rehab. Talagang sasabihin mo yung dati mong napakawala mo yung ugali. At marirealize mo nung araw, ay, ganda pala ugali. Papa-realize kasi ng rehab sa'yo kung ano ka noon, gano'n ka kawalang ya. Dito sa parlor na ito, isang receptionist at helper ngayon si Janice. Napalitan man ng walis tambo ang script na dati niyang hawak. Laking pasasalamat pa rin ni Janice na nasa tamang landas na ang kanyang buhay. Alam mo, ang Panginoon magtatanggal lahat ng pag-uugali mo, pero meron siyang ititira sa'yo para hindi mawala ang dignidad mo. Nawala lang sa akin siguro damit ko habang nagsushow ako, pero ang dignidad ko hindi mawawala yan. 250 pesos kada araw ang kita ni Janice sa trabaho. Sadyang maliit kumpara sa dati niyang kita, pero sapat na rin ito ngayong nasa piling na siya ng pangalawang pamilya. Ganito lang gawa ko dito. Halimbawa, ko sa may dalang bata, o di lalaruin ko para hindi makulit. Pag nakulit, tatapon ko sa labas. Joke lang! Pero inaamin din niyang namimiss pa rin niya ang pag-arte at ang kayang kitain dito na maaring makatulong sa kanyang mga kapatid. Kailangan nila ako. Kaya kung may magbibigay sa akin ng kahit isang sitcom mo, may kapatid akong bulag. May kapatid akong halos labas na yung buto. Arthritis. May kapatid akong palaboy-laboy. Hindi ho para sa akin. Ang mga anak ko ayos na sila, wala na silang problema, nasa Dubai sila. Pero tila wala nang gustong magtiwala dahil sa kanyang madilim na nakaraan. Hirap si Janice na makapag-apply sa mga TV network. Sa mga gwardya pa lang, hindi na siya makalusot. Bakit pagpapasok ako lahat ng kata ng klase ng ID hingin sa akin? Kaya yan ang ID ko yung mukha ko. Huwag naman silang ganun sa mga dating artista. Hindi lang ako ginaganon nila. Maraming mga edad na artista kung